Diyos maraynal daw po sa indogabos. Iayon ta po sa satong pagpamibi, ang mga minasunod na misa intenciones. Thanksgiving offered by Nene del Rosario, Doti Monte and family, Nitz Abio. Thanksgiving for all blessings received offered by Sis Bibi Dicena, Mark Anthony Oliva, Mr. and Mrs. Michelle Ables and family. Thanksgiving and petition of Lorraine Evanen and Robert Eifert Jr. Thanksgiving and petition of Lorraine Evana Clarete. Thanksgiving and petition of Evan Lawrence Rubio. Thanksgiving and good health of Sofia Alano offered by Violi Molina. In honor of Our Lady of Prompt Succor and Saint Joseph offered by Llantero and Decena family. Special intentions. Prayer for complete healing of Maria Faye Donna Rodriguez and divine guidance and enlightenment of Arnaldo II Bunyag offered by Benang. For safety and good health of Viel Maria Gerald Theodore and Jerome Rodriguez, Carmen, Cindy, Corvin, Joseph, Arnold, Corby Bunyag, and Michelle Angela Primavera, offered by Benang. For safety, good health, and financial blessings to Virgie, Mary Jane, Roderick, Maylene, Joseph, Francia, Hector, Alexis, Judy, Christian, Naina, Louie, Marie, Angelo, and John, offered by Decena and Liatero family. For immediate healing of Julio Alfonso, offered by Renato de la Cruz and family. For complete healing of Ramon Rabenitas, offered by Nitz Abio. For the eternal repose of the souls of Father Luan Harsha and Father Sol, for the souls of all CRC and LLFC dead members, for the souls of Antonina, Reynaldo, Pantaleon, Jaime, Julieta, offered by Nene del Rosario, for the soul of Arnaldo, offered by Benang, for the soul of Uldarico, offered by Alma family, for all souls in purgatory, offered by Doti Monte, for the souls of Natividad and Ernesto, offered by Luna family, for all souls in purgatory, offered by Llantero and Decena family, for the souls of Emmanuel, Lorenzo, Nelly, and for all souls in purgatory, offered by Mark Anthony Oliva, for the soul of Jose and for all souls in purgatory, offered by Nitz Abio, for the souls of Virginia, Antonina, Julio, Santos, Josefina, Juan, Julia, Juanito, Leoncio, and for all souls in purgatory, offered by Alinarte family. Ngunyan po iyo ang ika-14 Domingo nin taon. Ang tema, ang kahadean ng Diyos. Ang selebrasyon kan liturhiya ngunyan, nagpapahayag na ang kahadean ng Diyos, iyo ang presensya kan tunay na pagtubod, paglaom, asin pagkamuot. Ang presensya kan kristyanong pagkamuot, iyo ang madarasatuya sa mamurawayon na kahadean. Ipamibi niyato sa selebrasyon kan Eucharistia na magdanay sa satuyang mga puso ang kahadean ng Diyos, ang presensya kan tunay na pagkamuot. Ang satuyang Santa Misa pamamayuhan ni Father Jason Gaite, formator kan Holy Rosary Major Seminary. Matindog po ang gabos asin awiton niyato ang awit sa pagpuon. Madaling makakaagaw, ngunit kauya sa samuyang tahaw. Taong mahalaling makakahanap, kami sa imo minahuli.
Alanganin pagtirikon ni mga magdurugang sa imong karon. Pagtugod lamon. Sa ngaran ka Ama, sing kanaki, asing kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako ang tanan sa tuma kasaalan tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Sarabay po kita nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan. Asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ko kay Santa Maria, Danay na Berhen, sa gabos na angeles asin santos, asin sa Indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangan tang Diyos. Maherak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin baka patawadan sa tuwa mga kasaalan, darawang kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat katulinongan, sa mga tao maramay ang gulo. Inuumaw minika, rinurukyang hinika, sinasamba minika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Huli ka, dakula mo, kamurawayan. Kaurang ka na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kaurang na aking bukong Hesu Kristo, kaurang na Diyos, Cordero kan Diyos, aking kanaman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan. Ako ang samo pagkimahera, ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Naging kasalaan banal, ikasalaan kagurangan, ikasalaan puro kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos, nahulikan kapakumbabaan kan sa imong aki, binangon mo ang napadungkal na kinaban. Sa imong mga paratubod, taawanan banal na kaugmahan, tanganingan mga hinawas mo sa koripnaning kasalan, gibuhon mong makinabang kandanay na kaugmahan, uli kay Yesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki,
na kaiba mong nabubuhay asin nagahada kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. An banwaan ng Diyos, nagkamit din katalingkasan, matapos na sinda naging uripon sa Babylonia. Ipinahayag ni Propeta Isaías na dapat ining ikaugma. Yaon ang kaugmahan, alagad kaipuhan man ang danin na pagsabuhay kan tataramon. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ng Propeta Isaías. Ulay kan kagurangnan. Makipag-ugma kamo sa Jerusalem, asin magayagaya sa iya. Kamo gabos na namumuot sa iya. Makipaggayagaya kamo sa iya sa kasilinggayahan. Kamo na nagmundo sa iya. Tanganing magsuso kamo sa iya, mabasog sa daghan niyang nakakaranga. Tanganing magayagaya kamong magsuso sa daghan niyang nagsusupay. Tasiring ang sabi kan kagurangnan, uya, papabulusan ko sa iya, siring sa salog ang katuninungan, asin siring sa sapa na nagbabaha ang kamurawayan kan mga nasyon. Magsususo kamo asin kikilikon, papasawsawon sa iyang mga tuhod, siring sa rinaranga kan sa iyang ina, siring ko kamong rarangahon, asin sa Jerusalem kamo mararanga. Mahiling kamo asin mauugma an sa indong puso. An sa indong mga tulang siring sa duot, magtatambo, maaaraman ang kamot kang kagurangnan, yaon sa iyang mga surugoon, asin ang sa iyang kaanggutan, sa iyang mga kaiwal. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Ang bilog na daga, maugmang mag-awit sa Diyos. Ang bilog na daga, maugmang mag-awit sa Diyos. Magpataratara kamo sa Diyos, bilog na daga. Magtugtog sa kamurawayan kan sa iyang ngaran. Magtao sa iya ng nin mamuraway na kaumawan. Magsabi sa Diyos, nakakatakot ang sa imong mga gibo. Ang bilog na daga, maugmang mag-awit sa Diyos. Ang bilog na daga, magsasamba sa imo asin magtutugtog. Magtutugtog sa imong ngaran. Madya, asin hilinga ang mga gibo kan Diyos, makatatakot sa kagibuhan niya sa mga aki ni Adan. Ang bilog na daga, maugmang mag-awit sa Diyos. Ang dagat, pinagigi niyang marang daga. Sa salog, nakabalyo sinda na nakabitis. Kaya mag-ugma kita sa iya. Nakakapangyari, huli ta makakamtan, sagkod paman. Ang bilog na daga, maugmang mag-awit sa Diyos. Madya magdangog kamong may pagkatakot sa Diyos. Taisasay-say ko ang ginibo sa sakong kalag. Pag umawon ang Diyos, dahil niya isinisikwal ang sakong pamibi. Ni irinarayo sako ang karahayan niyang buot. Ang bilog na daga, maugmang mag-awit sa Diyos. Si San Pablo, uminagi sa kadakol na kadifisilan sa iyang pag-utob kan sa iyang misyon. Alagad, dahil nagluya ang sa iyang buot sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga tugang, ipaharayo sako ang pagpaabaw-abaw kun bako sa krus kan kagurangnan tang si Hesu Kristo. Huli ka ini, ang kinaban ipinako sa krus sako, asin ako kinaban. Taan pagsirkumsidar o andai pagsirkumsidar, daing halaga.
kundi ang bagong paglalang sana. Sa gabos sa nagkukuyog sa pagbuot na ini, an katuninungan mapasainda, asin ang pagkaherak, asin man sa Israel kan Diyos. Puon ngunyan, mayo ning magribok sako. Ta dinadara ko ang mga tanda ni Jesus sa sakong hawak. An grasya kan kagurangnan tang si Hesu Kristo, mapasaindong Espiritu, mga tugang. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susug San Lucas. Aproayan sa imo kagurangnan. Pagkatapos kaini, nagngaran pa ang kagurangnan nin 70 may duwa, asin sinugo sinda duwa-duwa, na manginutan sa iya sa gabos na syudad, saka sa lugar na sa iyang dudumanan. Sabi niya sa inda, anaanihon dakul, alagad an paraani dikit. Kaya ipangadji nindo sa kagurangnan kan anihon na magsubol ni mga paraani sa iyang ani. Lakaw, uya sinusugo ko kamo, siring sa mga kordero sa tahaw nin mga lobo. Day kamo magdara nin pitaka, ni supot, ni sandalyas. Asin day kamo magtaong galang sa kisay man sa dalan. Sarin man na harong kamo maglaog, enot magsabi kamo, an katuninongan mapasarong na ini. Kung igwaduman nin aki ning katuninongan, madanay sa iya an sa indong katuninongan, kun mayo, mabalik yan sa indo. Sa harong na ito, kamo magdagos, inakakan sa kainiinom an handa ninda, tamaninigo ang trabahador kan sa iyang tandan. Day kamo magpalipat-lipat nin harong, sa arin man na syudad, maglaog asinakuon kamo, kakanon nindo ang mga hinahanda sa indo, burulunga ang mga nagehelang na yaon, asin magsabi kamo sa inda, haranina sa indo ang kahadean kan Dios. Sa arin man na syudad kamo maglaog, asin day kamo akuon, magluwas kamo sa mga plaza kaiyan, asin magsabi, sagkod an alpog na minadukot sa samong mga betis, hali sa indong syudad, ipinapagpagmi laban sa indo. Alagad, aramon nindo ini, naharanina ang kahadean kan Dios. Nagsasabi ako sa indo na sa aldaw na iyan, mas makakaya kan mga taga-Sodom kaysa mga taga-syudad na iyan. Nagbalik ang 70 may duwa, maugmang nagsasabi, kagurangnan, pati ang mga demonyo nasasakop mi sa ngaran mo. Nagsabi siya sa inda, natatanaw ko si Satanas, siring sakit kilat, na nahuhulog hali sa langit. Uya, tinawan ko kamo ning kapangyarihan na magtungtong sa mga hala sa mga amamatak, asin sa bilog na kapangyarihan kan mga kaiwal, mayo nin makakaano sa indo. Alagad, day kamo mag-ugma sa bagay na ini, na ang mga espiritu nasasakop nindo, kundi mag-ugma kamo nan sa indong mga ngaran na susurat sa langit. Mga tugang an marahay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos marahay na aldaw po sa indo gabos mga tugang.
Sa satuyang kultura bilang mga Pilipino, big deal sa satuyang maray ang inaapod na preparasyon. Diba, bago kita mag-iboning sarong bagay, bago kita maghali, bago magbiyahe, we see to it na kita preparadong maray. Si mga dadarahon na gamit, si mga kaipuhan na gamit, dapat yaon daradara niya to. Alagad, mga tugang, sa satuyang ibanghelyo mo niyan, it is quite surprising na sa mga pagtugon-tugon ni Jesus sa 72 other disciples of Him, imbes na sabihan niya, sinda magdara ka mo ng extra money, extra food, or extra clothes, mga bado. Pero ang kagurangnan, dahil sinda tinugon nin siring. And so, we ask why? Taano arog kay niyang tugon kan sa tong kagurangnan sa iyang itong duwa na disipulo. Mga tugang, igwang man lain-lain na dahilan ang sa tong kagurangnan kung taano iyo iniang tugon niya sa inda. Kasi ang pinaka-enot po dyan, Jesus wants them to realize, wants them to learn how to entrust themselves completely into God's providence. Dapat kaipuhan, makanood sinda na magtiwala sa providensya, sa karahayan, sa generosidad nin mahal na Diyos. As simple as that. Jesus wants them to realize na ang mahal na Diyos na iyong pinaglilingkodan ninda, ang sa indang kagurangnan na iyong nagsugo sa inda na magmisyon, tatao po yan, magbalos, magtao, mag-provide kan mga kinakaipuhan, kan mga taong nagdusay, nagatang kan sa indang buhay, tanganing ihiras ang inako nindang pagtubod sa kagurangnan. Asin, sa realidad po mga tugang, kan pagtaunin mahal na Diyos kan sa iyang providensya sa mga sinugo niya, nagagamit ang sa tong kagurangnan nin mga iba't ibang klase nin paagi. Minsan man o madalas, nagagamit man ang kagurangnan nin mga generoso, marahay ang buot na mga tao. He would use even people who have generous heart to become His instruments in order to provide the needs of His missionaries. And no wonder why, ang saro pasatugon kan sa tong kagurangnan, na nahinanyog niya to sa satong ibanghelyo para sa iya mga sinugong disipulo, sabi niya, kaipuhan na makanod ka mong akuon, apresyaron, with grateful hearts, kung ano man ang tinatao kan mga tawong binibisita, minimisyonan nindo. So Jesus wants them to realize that there will be people that God would be sending, God would be using in order to support their needs. And that is why they need not to worry. Dapat dahil sila maging anxious na maray kung ano ang sa indang gagastoson, kung ano ang sa indang susuluton, o kaya ano ang sa indang kakakanon. Mga tugang, just to share with you, kan ako seminarista pa, 10 years ako naging seminarista, then naging diakono. Na-assign ako kay ito sa mga coastal, remote areas. Ito po bagang mga agihan na day pa masyadong sementado. So, mga mayong pang tultol na agihan. Mga terrible na maray ang mga agihan. O minsan kay puan pong magsakay nin dagat. So as part of my pastoral exposures kay ito, na-assign ako sa mga siring na lugar. And it is true na ang mga tao sa mga lugar na iyan, bako man talagang gabos may kaya. Bako man talaga gabos mayaman. Mga simple sa nasinda. Or pwedeng sabihin po nindo, financially poor. Alagad, mga tugang, sa namamangha akong karanasan, naranasan ko bilang naging misyonero man sa mga siring na lugar, iyon na dawaan mga tao simple sa nadumanan sa indang pamumuhay, alagad, an sa indang generosidad, itong hospitality na inaapod, nahihiling na maray. Despite their simple life, they were more than willing to share their resources, the blessings they received from God to me, like me, na naasay na misyonero sa mga lugar na siring. Totoo man ang God palan mga tugang, ang kasabihan na mayong pobre, na mayong
ikakatao. Kasi narealisar ko yan, kan ako na-assign sa mga lugar na siring. I was able to experience the joy of being generously provided by the Lord through the many generous and hospitable people I encountered in my mission areas. Indeed, totoo man ang mga tugang, God knows how to provide the needs for His missionaries. And the only thing that His missionaries need to do is to trust, to put their complete trust in God's providence and goodness. And they have to be faithful to their mission. Ani kadua pong rason kung taano tinugon kan sa tong kagurangnan na day magbalon ni ano man na bagay an sa iyang mga disipulos, iyon na for practical purposes habukan sa tong kagurangnan na ma-distract, di ba? Pwede kayong maging source of distractions itong mga daradara ninda kung igos indang kadakol na mga daradara. And more than that, syempre ang kagurangnan, ang buot niya para sa iyang mga piniling disipulos, iyon na dapat sinda focus lang sa kagurangnan, as in sa misyon na pinapagibo niya sa inda. So, Jesus was well aware of the danger of material possessions, material wealth, or money. Pwede nga niya maging kausa, even among His disciples, kan pagkabaranga, pagtrarayduran. In fact, si Jesus, biktima kayan. Anong ginibo ni Judas kan Holy Week? Di ba? Binasa tayan. Ang istorya kan pagtraydor ni Judas kay Jesus. Di ba? Pinabakal niya si Jesus na sa tong kagurangnan. Instead of serving the Lord, fixing his focus on the Lord and on the mission na tinao sa iya, inihira sa iya kan kagurangnan, nakafocus siya duman sa kayamanan. Di ba? Siya po baga ang tagakapot kan treasury bag kan mga disipulos ni Jesus. As in, padiit-diit, iniikit niya itong kwarta na ito. And then, towards the end, siya pa ang nagtraidor kay Jesus, pinabakal niya si Jesus. Kaya aware kayo ining marhay si Jesus, mga tugang, of the danger of being focused too much sa material wealth. And si Jesus na sa itong kagurangnan, tabu iyan, mangyari duman sa iyang mga piniling 72 other disciples. Na sila dapat focus lang sa mahal na Diyos. Yes, they need material resources, pero dapat above anyone else, above anything else, ang mahal na Diyos, iyo ang number one, asin ang pag-utob, pagsagibo, kan misyon na pinagkatiwala kan sa itong kagurangnan, iyo man dapat ang gibuhon. Asin iyo man po ini ang pinapagibo sa satuya, mga tugang kan sa itong kagurangnan. Just to remind you, my dear brothers and sisters, kan kita po binunyagan, tinauman sa satuya, itong katungdan, our role, our function na maging missionaries of the Lord, especially in this modern world. Asin tanganing mas madali, it is easier for us, in order for us na maging madali ang satuyang pag-utob kan misyon na pinagkatiwala sa satuya kan mahal na Diyos, we have also to follow the instructions of the Lord. Luma na iyan, pero perming bago ang impact, lalong-lalo na sa mga buot magsunod sa satong kagurangnan bilang sa iyang misyonero. Asin ano ang mga bagay na iyan na pinapagibo kan sa tong kagurangnan? Dai maging focus sa mga material na bagay. Rather, focus on the Lord, focus on the mission He entrusted to us. Tanganing pong mga tugang, makanood man kitang magtiwala sa kaya man na itaukan sa tong kagurangnan na aram magtauning balos, lalong-lalo na sa mga taong mga faithful, maimbod na nag-uutob kan sa iyang kabutan, nag-uutob kan paghiras, kan pagtubod sa iba. Amen. Matindog po. Pahayag niya itoan sa itong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga. Asin ki Hesu Kristo, aking bugtong niya kagurangan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na gadan asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan. Kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan.
Halid duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapapinabang din mga santos, sa pagpatawad ni mga kasalanan, sa pagkabuhay liwat ni laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi ni banwaan, mamibi kita sa kagurangnan, nin ani asin mag-arang sa iya kan mga pangangaipo kan simbahan asin kan kinakban, ang sa tong isisimbag kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pangmibi. Tanganing ang gabos na paratugod kan simbahan, makasabot na sinda inaapod kan Dios na magpalakop kan sa iyang kahadean in katuninongan sa kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad, urog niya tong mapahalagahan ang pangapodan na magharubay kan marahay na bareta sa satuyang mga kataraid. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga parauma na naglalapigot sa pag-uma, mawarasan ni marahay na panahon asin masaganang ani, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang asin mga nasasakitan sa buhay, makasabot na ang Diyos nagmamakulog sa inda, huli kan pagmagnukan sa indang mga pamilya, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang pagkamuot asin pakipagkatuod sa buhay kan mga gadan, mamurak sa buhay na daing kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, tabangi kami maumang makira sa gibon in pagpalakop sa imong ibanghelyo sa halimbawa niya mo sa buhay huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Sa imo sa nakagurangan, ang sakuyang buhay sa kutpaman. Kaupahan ng sakuyang puso asin kalag, na ikadanay na paglingkudan. Sa imo sa ang sakuyang isip masimbuon. Inudusay ko sa imo katalikasan ko, para sa kaumawan mo. Kapagi ako karurangan, na magdanay na mahingkod sa imo. Ako ang bendisyonan, ang sakuyang palugasa sa imo. Matindo po. Pagpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, sinan sa indong atang, maako malugod, kan Dios abang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa imo mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Andusay, na pagdulot sa imong ngaran, maglinig sa mo kagurangnan, asin magdara sa mo araw-aldaw sa gawi ni langit no na buhay, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Dios na makakamhan na daing kasagkuran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay asin naghihiro, asin hinimo mo sa hawak na ini, bakusan nang nakakamati kami araw-aldaw, kan mga bunga kan sa imong kabuutan, kundi pinanugaan na nga ni kami kan buhay na daing kasagkuran, taigwa kan mga enot na bunga kan Espiritu Santo,
na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan, naglalaom kaming mapasamo ang misteryo paskwal na daing katapusan. Kaya kaiba, kan gabos na mga angeles, nag-uumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabon ng gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkuha siya ng tinapay, asin pagpasalamat, binakini. Sinitinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kay ni. Tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkonya manin kali sa sidgiraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kay ni. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad din mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ang pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Sin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kaibakan sa mong Santo Papa si Leon, singan sa mong obispo si Rex Andrew, asin kan gabos da klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kainto pa nakapagayagaya sa imo. Magkanigo maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aking mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sin kaiban niya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon.
Matukdoan kan mga nakakaligtas na tugod, asin pinatuod, kan Dios do na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama yamo na yamong sa langit, papadalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buod mo sa dagat, isirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itaong mo sa muyan asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa asin paray kami ang naraan sa subok, kundi alawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay nataling ka sa kasaalan asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Lita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan, iwinawalat ko sa Indo. Ang sakong katuninongan, itinatao ko sa Indo. Aray pagilingaan sa mong mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Si mapagkaniguan na siya mapatunino nga si magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo ning katuninongan. Peace be with you.
uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, paladanan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumaya. Hawak ni Kristo. Tindog po. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, warasan sa mo, na mga napano, nin kadakol na atang, na magkamit kan mga nakakaligtas na balaog, asinday nanggad maguntok sa pag-umaw sa imo. Uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa pagpasalamat, asin kadikit na announcement. Pasalamatan tapuan sa tong celebrante ngunyan si Father Jason Gaite. Ang sa tuya pong mass offerers, Mr. and Mrs. Arnel Rubio and family, as in Engineer Stephen Balang and family. Salamat man po sa mga akolito, sa mga nagbasa, as in Ministro Laico, as in sa gabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa indo gabos. Pasalamatan taman po ang satong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, sa padagos na pag-ayri kan Misanin Banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin mahihinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang Misanin Banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang Misanin Banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-follow, asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na sa mga nasa ibang lugar o nasyon na dahil nakaka-attender nin Santa Misa. Salamat po. Matindog po para sa huring bendisyon.
An kagurangnan mapa sa Indo. asin sa imong espiritu. Sin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, ang Ama, sinanaki, sinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na, misa lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yakop munyan. Ang tatarahamon na nadamo, ang dinapahay na nagpaso, ang murahon nin pakong puso, tanganin sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yakop munyan. Harayo haraniman, paduman banwaan,